Mag-uumpisa ang kwentong ito sa isang binatilyo na naguguluhan sa nangyayari. 10,000 tagapagligtas at magsisimula na ang pagsubok sa oras na yun at di ko pa rin lubos maisip na ganun na pala kaseryoso ang sitwasyon. Sa kabilang panig maliban sa akin 10,000 practitioner at immortal lahat na tila naghahanda sa paparating na panganib. At walang nakakaalam kung ano at sino ang mga nilalang na yun. At sa bahaging ito, 365 na araw bago sumalakay ang mga nilalang na yun, at pinapakita ang binatilyo na naguguluhan kanina at yun ay si Chumo na tila nag-sign-in sa isang system para may ma-activate. At ito ang mga kakayahan na pwede niyang makuha sa mga susunod na araw na pag-log-in niya sa system. Sa unang araw ng pag-sign-in, Power of the Millennium Monster, at sa pangalawang araw, Legendary Martial God Combat Experience. At sa ika-30 na araw ng pag-sign-in, magagawa ko ng pasabugin ang isang planeta ika-ni Chumo. Sa kabilang parte ng kwento, si Chumo ay nasa ospital at yun ay sa kwarto ng kanyang kapatid. Na tila may nanggugulo at tinututukan pa sila ng baril. Umalis na ako at di na ako magtatrabaho para sa inyo. Umalis na kayo. Nagpapahinga ang kapatid ko. Pagalit na ika ni Chumo, sino ka para kausapin si Mr. Xu ng ganyan? Kailangan mo atang gumising sambit ng isang bodyguard ni Mr. Xu. Tama na. Ika ni Mr. Xu. Ibaba mo yung baril mo. Banggit sa kanyang bodyguard. May dapat pa tayong pag-usapan Chumo, ika ni Mr. Xu. Siya ba? Ang iyong kapatid? Narinig ko na lumaki kayong dalawa sa bahay ampunan, pero hindi na niya ma-enjoy. At mukhang ospital na lang ang nagpapanatili sa kanya para mabuhay. At ang ipangbabayad mo sa ospital ay magmumula sa kumpanya ko, sambit ni Mr. Xu, pero wala kang respeto sa akin. Ni hindi mo man lang ako matawag na Mr. President, babayaran ko ang kumpanya sa gasto sa advance na bayad sa ospital ng kapatid ko. Pero kung ako ang sisisihin mo dahil sa nangyari sa park project, hindi na. Magre-resign na lang ako. Kung matatandaan mo promoted ka bilang head ng accounting dahil nagmamakaawa ka. Dahil naiintindihan kita, dahil sa gusto mong tulungan ang kapatid mong nakaratay dyan, kaya pinagbigyan kita. Alam mo bang naniniwala ako sa karma? Kinuha mo ang offer ko para sa kapatid mo, tapos alis ka ng ganun-ganun na lang. Di ka ba nangangamba na baka kung ano mangyari sa kapatid mo? Anong gagawin mo sa kapatid ko? Hinding-hindi ka makakalabas dito. Sambit ni Chumo. Tumigil ka. Wag na wag kang lalapit kay Mr. Xu. Yun aman ang sabi ng mga bodyguard. Di ko maaatim na may mangyari na masama sa babaeng to. Hindi ako masama Chumo. Nagkataon lang na may kailangan lang talaga managot sa nangyari, maparusahan at mamatay. At naiisip mo na ba kung sino mag-aalaga sa kapatid mo kung aabot tayo sa puntong mamatay ang isa sa atin kung maglaban tayo gang kamatayan? Kung gagawin mo lang pabor ng kumpanya, ibibigay din ito ang gusto mo Chumo. Kayang bayaran ito ang dekadang gastusin ng kapatid mo dito sa ospital. Pag-isipan mo ng mabuti. Hintayin kita sa opisina bukas. Nakakatakot na sambit ni Mr. Xu. At sa sumunod na araw, Group Leader. Pagbati ni Xiak sa Yomeng kay Chumo at binati din aman yon pabalik ni Chumo. Group Leader. May kailangan ako sabihin sa'yo, pwede bang sumunod ka sa akin? Sir. Ay. Big Brother Chumo pala. Mahal kita. Napapaisip ako kung ganun din ba ang nararamdaman mo para sa akin. Sambit ni Xiak Xiaomeng. Nagulat si Chumong pero wala pa sa isip ni Chumong sa mga oras na yun ang prioridad niya na isipin ang mga bagay na ganun. Intindi ko na. Malungkot na sagot ni Xiak Xiaomeng pero pwede mo bang ipikit ang iyong mga mata matalik kong kaibigan? May nais lamang akong ibigay sa iyo na regalo. Pabulong na sinabi ni Xiak Xiaomeng ang, narinig ko ang balita na pag nanatili kang buhay sa akin nila isisisi ang lahat. Mamag ka at mapunta ka sa imp. Nang akmang naitulak ako ni Xiak Xiaomeng, ay nahawakan ko ang kanyang kamay subalit di ko na rin mapigilan ang aking pagkahulog at naisama ko siya. Tuluyang di na napigilan ni Chumo ang kanyang pagkahulog at sa kalagitnaan sa ere, ay kinagulat niya ang isang pinto na may lumabas na malaking kamay at hinilaksan nito paloob at wala din siyang nagawa. Samantala,
Ang kawawa na siksyak sa Yomeng na nasa ere, kasunod si Chumo, ay umaasa rin na maabutan niya ang pinto, ngunit sa kasamaang palad ay bigla itong nagsarado at lumagapak siya sa lupa. Pagkaraan ng ilang minuto, anong nangyari? Top floor hanggang baba bumagsak ako, pero buhay pa ako. Nakakapagtaka din. Lahat ng buildings, streets ay pamilyar, pero wala kahit isang pedestrian sa kalsada. Pagtataka ni Chumo. Samantala, bigla na lamang siyang nakarinig ng lahat ng saviors ay nakarating na, nagtataka, at sinusubukan hanapin ni Chumo ang boses na yon. Alis dyan! Pasigaw mula sa malayo na biglang dumaan sa harap ni Chumo nang napakabilis. Spirit Blade Honglian. Sigaw ng babae habang iniwasiwas ang espadang hawak sa napakalaking lobo na nasa gitna ng daanan. Na ikinagulat ni Chumo at sambit ng, tao ba ang gumawa noon? At pagkatapos bumilib sa nangyari ni Chumo, kamangha-mangha, ito ay isang lugar na sekreto at kung saan ang mga pinili lamang ang makakapasok at mabibigyan ng pagkakataon na matapos ang trials. Sambit ng babae, paano ka nakapasok dito? Isa ka lamang na ordinaryong tao na walang anima power. Halos mapatay ka na ng halimaw kanina. Tulala pa rin si Chumo sa babae at nagpapasalamat ng marami dahil sa pagligtas niya sa kanya, ngunit tanong rin ni Chumo, di ko alam kung paano ako nakapasok sa lugar na ito. Saan nga ba ang lugar na ito? Alam mo ba kung paano makalabas dito? Oras na magsimula ang trials na ito, wala nang paraan para makalabas pa. Pwera lang kung makukumpleto at matapos na ang trials na ito. Pero masyadong delikado para sa iyo ang lugar na ito na puno ng napakaraming halimaw. Sambit ng babae na nag-aalala kay Chumo. Isang lalaki ang naglalakad sa di kalayuan at tila kinakausap niya ang babaeng nagligtas sa akin nung oras na yon. Mahal kong kapatid, ang sikretong lugar na ito ay hindi para sa charity at masyado ring delikado, mapanganib ito para sa mga practitioners. Kung bibitbitin mo ang pabigat na yan, mapipilitan akong hilingin sa iyo ang pag-alis sa team ko. May sasabihin ang babae, pero mukhang natigilan na ito. Kaya nagsalita na rin ako ng, wag mo na ako alalahanin, niligtas mo na ako kanina pa lang at malaking pasasalamat ko na sa iyo yun. Yung mga gagawin nyo na lang ng team nyo ang asikasuhin mo, wika ni Chumo. At nasa isip rin niya na hindi pa rin ako pwede mamatay kahit ano mangyari, iniintay pa ako ng kapatid ko. At biglang nagsalita ang lalaki. Kung iisipin mo nga naman, mahinang mortal na nagsasalitang makakaligtas sa lugar na ito nang walang anumang tulong. Tingnan natin kung paano kakakainin ng takot pag naramdaman at naranasan mo na ang kalupitan ang lugar na ito. At nang matapos ang kanilang pag-uusap, di na sila nagaksya ng oras at umalis na ang grupo nila at tuluyan na nila akong iniwan. Pero binigyan din nila ako ng isang espada, pero di ko man lang alam kung paano gamitin ito, wika ni Chumo. Sa mga oras na yun ang mga bagay lang na tumatakbo sa isipan ni Chumo, kailangan niya lang gawin lahat ng kanyang makakaya lalo na't siya na lamang mag-isa ngayon. Maya-maya lamang ay may lumabas na screen sa kanyang harapan, at nagsasabing, sign in the secret land and get reward, at maaari na niya ito kunin sa oras na yon. At si Chumo ay di na nagdalawang isip na pindutin ang buton na claim rewards. At bigla nagsalita ang system. Sign up for the first day, reward. The Millennium Monster Power. The reward has been issued. At biglang naramdaman ni Chumo ang pagdaloy ng kapangyarihan sa kanyang buong katawan, at tila, kahit ang sobrang pagod na nararamdaman niya ng oras na yon dahil sa puyat ay tuluyan nang nawala. At doon na natatapos ang first episode ng ating bida na si Chumo. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo ang mga video na ganito, wag na po kayo magatubili na pindutin ang like at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos. Thank you. See you again. Bye-bye.